Hindi po madali ang pinagdaanan ng isang inang kapapanganak pa lang. Sa gitna po ng ngiti, may mga inang tahimik na nakikipaglaban sa postpartum depression. Tulad na lamang po ng isang ina sa Bulacan na sinunog po ang sarili niyang mga anak. Isang trahedyang nagmulat po sa katotohanan na ang mental health ng babaeng nanganak ay dapat pong seryosohin. Pati ngayong Hollywood star, sabi ko nga kanina, na si Jennifer Lawrence, ay nag-open up kamakailan lamang sa Cannes habang siya ay nagpo-promote ng kanyang pelikula na even her, with all the trappings and all the success and all the fame and all the money, pati siya ay nagsuccumb sa postpartum depression. At para mas maunawaan po natin ang postpartum depression at kung paano nito naapektuhan ang mental, emotional at physical na kalusugan ng isang ina, makasama po natin ngayon ang isang psychologist. Nagbabalik po si Doc Camille Garcia. Hello, Doc! Welcome po to Kada Umaga. Good morning, Doc. Good morning, I'm back. You're back. Doc, parang hindi ko lubos na maisip na sa gitna ng something that's supposed to bring joy and make someone feel blessed dahil sa pagdating ng isang baby, magkakaroon ng depression. Ano po ba? Bakit po nangyayari ito? Okay, dahil sa mga naging viral ito no? Una sa lahat, baka sabihin ng iba, lahat tayo magkakaroon na, pag mga nganak ka, magkakaroon ka agad ng postpartum. Hindi lahat ng kababaihan na magkakaroon ng anak o yung mag-aanak ay merong postpartum depression. Pero hindi ibig sabihin babae lang ang pwede magkaroon ng postpartum depression. Yes. Meron tayong tinatawag na paternal postpartum depression or yung tinatawag nating paternal postnatal depression. So pwedeng mga kalalakihan din ay maapektuhan nito. So basically, siguro yung iba na nakakaranas nito, akala nila ano lang, simple, yung tinatawag na postpartum blues, which is yung Baby blues. Mood swings, konti, may pagka-irritable, mayroong takot, yung mga ganun. Pero it lasts about mga 2 weeks to 3 weeks lang. Pero pag postpartum depression, it can last months or even years. Pag hindi treated yon. At saka, hindi ibig sabihin, pag nanganak ka, immediately meron ka nun. Kumisan 1-year-old na or 2 years old na yung bata, dun pa lang mag-uumpisa o magsaset in ang postpartum depression. What are the symptoms? Basically, siguro, ang unang makikita mo malungkot. Pangalawa, kasi dahil nasanay na merong deprivation dahil kasi 'di ba bakit ba ang mga bata kung kailan nasa yung madaling araw o yung kalagitnaan ng tulog mo bigla kang gigisingin, so merong sleep deprivation pag sa mga nanay, so yon nangyayari yon, so nagiging irritable ka, tapos parang pakiramdam mo pag kulang yung resources mo financially, marami kasing risk factors din, and definitely alam naman natin pag nanay may mga hormonal changes, so pag yung hormonal yung estrogen mo tsaka progesterone mo imbalance yun, so definitely maapektuhan ka. What more, kung may thyroid problem ka, kasama pa yun. Mas malaki yung possibility na magkaroon ka talaga ng ganitong klaseng mga nararamdaman na hindi maganda. Kasi ang thyroid natin, it can parang magsasabi siya na ito yung possibility na kaya ka magkakaroon ng depression kasi mababa yung T2, yung mga nakukuhang levels doon, yung T2 tsaka T3. Pero yung mga mommies, minsan hindi po nila alam na dumadana sila sa ganito. Yes, yun How yung does it problema. present? Oo, Doc. Una, magugulat ka na lang na pag nakita mo yung baby, may takot ka. O parang ayaw hawakan. Ayaw hawakan. Pangalawa, meron yung sasabihin mong gano'n na baka maging kakompetensya ko yan. Mas mahalin nung asawa ko yan kaysa sa akin. Yung nagkakaroon ka ng mga ganun confusion. Tapos may paranoia na, naku, magagalit yung mga relatives ng asawa ko or yung relatives ko kasi yung naging anak ko may parang special. Yung ganun yung dating. Yung baka mamaya tingin siya ng tingin doon sa itsura. Tapos sabi niya, bakit ganito? Yung parang kinakalikot na niya yung bata to the point na parang sasabihin, bakit hindi umiyak to? Tapos aalugin mo yung gano'n, umaabot ng mga gano'n. So pag yung mga gano'n pa lang, or kaya nasasabi na niya na parang may nararamdaman na, those are red flags na dapat hindi
sasabihin natin, yung hindi babaliwalain. Kasi yung iba parang sasabihin gano'n, di ba, pag nanganak, ay, pumayat ka agad. Tignan mo muna, bakit pumayat ka agad? Kasi baka pumayat ka agad because talagang meron na siyang nararamdaman na depression. Hindi talaga Pinagdadaanan. may pinagdadaanan, hindi pala kumakain. Kasi ang mga nanay naman, pag nagbe-breastfeeding, di ba, alam ko na, naturally lose weight. Oo. pero hindi yung hindi kumakain. Oo. Baka kasi nangyari, hindi kumakain. Pangalawa, hindi natutulog. And then definitely, parang sasabihin, kulang yung pera, kulang yung ganito. Tapos sasabihin, paano yan? Lalo na sa iba, baka kailangan merong nag-anticipate ng birthday party, yung mga tipong mga ganun, mag-1-year-old na, bakit ganun? And then yung iba, syempre, may mga ibang mga possibility na mag-a-attend ng ganitong affairs, pero kulang yung pera. So it's para siyang nagko-compound yung hormonal changes or hormonal imbalances. Emotional. Yung mood swings kasi kasama doon. And then the financial Yung mga risk factors worries, niyan. ganon. Oo. So kailan po kaya dapat magpatingin ng isang nanay? Okay, una-una, kasi pag nakaramdam ka na niyan, Kasi minsan, like, para, of course, you're sleep deprived. You can't help but feel depressed or down sometimes kasi nga wala kang tulog. When do we know na, iba na to. Hindi lang to dahil sa sleep deprivation. You need an expert na. siguro pag umabot sa punto na parang pakiramdam mo, napaka-worthless mo, merong ganun kagad. Sobrang pagising mo sa umaga, umiiyak ka. Tapos pangalawa, parang feeling mo hopeless na yung kaso na, hindi na magiging maayos yung buhay namin, magiging ganito na lang kami. So pag yung mga ganong factors na, tapos sinabi mo sa husband mo or sa partner mo, tapos walang ginawa, and then nandun na yung feeling na, kasi baka mangyayari, may depression, pero sumasabay ang anxiety. So mahirap pag mayroong anxiety kasi nandun yung possibility na talagang may physical manifestations na kinakabahan ka, nanginginig ka ng ganun, tapos yung parang balisa ka, yung parang papunta pa rito ka pero wala kang nagagawa. Yung mga tipong ganun. So pag umabot na sa ganun and then nagkaroon ka ng feeling na parang ano kaya kung mawala na lang ako, iwan ko to. Pag nagkaroon ka na ganun, definitely kailangan isipin mo na I need help. You need a Need help. professional. O kaya parang pag nakita mo palang baby, parang hahawakan mo, bakit biglang, yung parang natakot ka na gusto mong masaktan siya. So pag yung mga ganong factors, talagang kailangan. Dok, even ba strong yung personality mo, pwede kang makaranas ng ganito? Kasi pagdating sa ganyan, hindi naman yung pinag-uusapan yung pagiging strong din yung personality. Merong iba kasi na umaabot sa punto na strong yung personality mo, pero yung coping mechanism mo, hindi naman maganda. So talagang malaking factor yung tinatawag natin na maging matatag ka pagdating sa ganyan. Kasi iba parang nag-anticipate sila na syempre pag nagpamilya ka, gusto mo maging nanay. Yes. So talagang gusto mo mag-anak. Pero what if kung ang gusto mo lang magkaroon ng partner pero ayaw mong parang biglaan lang na accidental lang yung giving birth. Parang ganun. So malaking factor din yun. Siguro we should ask Doc about these items na pinaniniwalaan ng ilan nating mga kada to see if they're really a fact or if this is fake na paniwalaan. Nakalagay dito, Doc, please tell us, ang postpartum depression daw po ay nararanasan lamang ng mga inang may hindi masayang buhay. Pwede bang dito, instead na buhay, environment na lang? Kasi, tinan mo naman like I said, si Jennifer Diba? Lawrence. Ano po bang hihilingin itong babaeng to? Oscar Award winner nga yan eh. So Okay. definitely It's fake. It's fake. Oo, Yes. yan, di ba? Isipin nyo na lang yung mga nakatira sa kalye. Paano nila nagagawa ng paraan na satisfied sila, contented sila, pero hindi sila nag-a-attempt nag-aanak pa ng marami. Di ba? Yung mga tipong ganun. At hindi sila nagkakaroon ng tinatawag na postpartum depression. At nakakaraos sila sa araw-araw. Okay. So So, it's wala not po yan for- sa antas ng not buhay. connected. Okay, next, ang postpartum depression ay isang mental health condition at hindi pag-iinarte. Fact. Definitely. Kasi pag sinabi nating postpartum depression, hindi na siya yung baby blues lang ha. It's considered a mental issue. Not only a mental health issue, but it can become a mental disorder. Yun. Huwag niyo pong, sabihan niyo pa ng ganyan yung mga... Mas mahirap yung mga yun. No? mamis Baka na lalo meron dito. madam. Arte lang yan.
Okay, next. Kung nanganak ka na dati, ligtas ka na sa pagkakaroon ng postpartum depression? Hindi. Hindi rin. Fake din. Dahil kasi una-una, case-to-case basis. Merong iba na syempre ang gusto mo isa lang anak. Oo. What if accidentally yung pangalawa mong pagbubuntis nawalan ka ng trabaho. Tapos nangaliwa yung partner mo. Kung ano-ano na yung mga risk factors na pwedeng mag-consider na talaga magkakaroon ka ng depression. So definitely, hindi ibig sabihin, porke nanganak ka na ng first time, second time, third time, hindi ka pa pwedeng magkaroon ng postpartum depression. So kailangan talaga iba yung pag-iingat para sa ganon, maintindihan natin na habang tumatagal na nagkakanak ko, magiging matatag ako, kaya kong harapin itong mga problemang ito, ganon. Next, kusang nawawala ang postpartum depression kaya hindi na dapat bigyang pansin. Fake. Hindi siya nawawala. Pag inabot siya sa punto na buwan na ganyan pa rin yung nararamdaman nyo, pwedeng umabot siya na it will be a lifelong thing. At saka very severe, like what happened to that girl in the news, Oo, di ba? Bulacan. Na nasunog na ang sarili, pati yung kanyang mga anak. Kasi pwede naman kasi na sinabi mo depression lang. Hindi ibig sabihin kasi ang depression lang will entail yung malungkot lang. Pwede kasi na pag sinabi mong yung major depressive disorder nga, pwedeng may suicidal thoughts yan. Yes. Pero pag postpartum depression, pwedeng it's either ikaw yung saktan mo yung sarili mo, saktan mo rin yung mga anak mo. Kaakibat po yun. Ano po kaya yung mga pwede nating gawin To habang manage it? nagbubuntis para... Meron ba yung Di ba may prevention? ganun ba? Kasi meron din. Di ba? Para mag-ready. Unahan muna. Unahan muna, Emma. Oo, kasi diba, for sure yung mga preggy mommies ay nagbabasa-basa yan para maiwasan yung ganito. Okay, meron tinatawag na perinatal depression. Yun talaga meron yan. Yung sinasabi, first 3 months na nagbuntis ka, tapos yung talaga ang dami-dami mong worries, ang dami-dami mong anxiety. Pangalawa, ang hirap kasi dahil sasabihin natin, may gamot ba dito? Hindi ka pa pwede uminom ng gamot kasi you take care of the baby. So anong nangyayari dyan? Talagang you ask for a possibility dun sa mga OB-GYN yun na, ay, Doc, kasi ganito yung nangyayari sa akin, may worry ako. Okay lang ba na magpa-consult ako? So okay lang na magpa-consult kayo to seek yung possibility na anong pwede kong gawin. So talagang dapat una, complete rest. Pag sinabi talaga ng doctor, complete rest, rest. Kasi malaking factor yon para sa ganun, kalmado ka. Second, hindi ibig sabihin pag nakahilata ka din, hindi ka naman magwo-walk man lang for exercises. Yes. Kahit stretching lang or yung mga breathing exercises kasi nakakatulong din yon. And then third, you eat properly. Kasi kumisan, di ba, sasabihin mo, ay, dalawa na yung yung You eat ikinakain for ko. Pero kinakailangan yung maayos na kain. Don't eat for two. That's not true. Okay, eat properly, yung mga ganon. In fact, di ba, sinasabi nga nila, like, naalala ko kasi nung ako talagang malaki kung tao nun, sinabi ng doctor, ano yung maintain mo? Hindi, ang i-maintain mong weight yan lang. Hindi ka na pa pwedeng mag-over dyan. Pero kumakain ka ng tama. Yes. Parang ganon. Kasi kinakailangan talaga hanggang ganyan lang yung weight mo. Hindi yung parang 140 ka lang tapos magiging 200 plus ka. Hindi pa pwedeng ganon. Kasi 220. kasi yung ganun, ang pwede kasing possibility nun, yung risk mo for eclampsia, yung tinatawag na hypertension during the tapos yung Yes. tinatawag na pre-diabetic. Kaya hindi ibig sabihin na pag ipinanganak mo yung anak mo na 11 pounds, ganun, healthy yun. Baka mamaya, predisposition yan for diabetes. Correct. And your environment, important Yes. also. Oo, ay naku, importante Dapat yan. positive yung environment. I remember when I got pregnant the first time, ang dami mga nega. Ikaw na lumayo sa Oo, nega. parang, ba't ang dami yung mga ganyan? Mga things that will scare you. Oo, totoo yun. Bakit ganun? Mas marami kang kinatatakutan. Even after giving birth, parang ako gusto ko dati, puro yung mga magagandang rides na mga nakakatakot. Biglang natakot ako. Na parang iniisip ko, baka mamaya mawala na ng mami yung anak ko. Di ba yung mga ganon? So talagang yung mga dati mong ginagawa, naiiba talaga siya. Kaya gawin mo na lahat ng mga gusto mong Naman. gawin. Pag nagkaanak ka na, magdadalawang isip, tatlong isip, apat na isip ka na. No, it's It's too late for me now. Pero yun. Doc, eto na lang last. Kapag meron na tayong nakikitang signs of depression, hindi pa natin nadadiagnose as postpartum,
pwede na bang i-manage yun so that we can prevent? Ay, oo, malaking factor yung talagang sinasabi natin na you undergo counseling. In fact, meron mga talagang sa mga hospital-based kasi na meron talagang mga nagka-counsel talaga. Nakalimutan ko yung tawag dun sa ganun, pero meron talaga silang parang surrogate na mothers na tinuturoan ka kung ano yung gagawin mo, yung at the same time, yung papaano yung care for yourself na hindi ka talaga kahit papaano yung affected yung emotionality mo, yung psychological perspective mo ng pagkakaroon ng anak, maraming mga ganon. Kahit sa mga health centers, meron na rin ganon na tinuturo siya kasi napakalaking risk kasi sa ngayon na statistic-wise, sinasabi nga nila, 1 out of 7 or even 1 out of 10 na nanay is pwedeng magkaroon ng tinatawag nating postpartum. At saka, kung may matanggap man kayo ng mga negative comments, alalahanin nyo that there's always a way to address this. Huwag po kayong matakot, mga mommies. Kahit yung financial problems, God will provide because That's that is a true. gift. Totoo diba? yan. Totoo That's yan. true. Totoo yan. Siguro pagdating sa ganyan, itaas natin ng level of spirituality. Dahil kasi parang, syempre kung sasabihin mong gano'n, it's not about religion, it's about yung doing kind works and be a blessing to other people na parang pinapakita mo na ang pagkakaroon ng anak is a blessing, hindi yung istorbo o aksidente siya. Stronger faith. At diba? kapag kailangan nila ng i-consult ka, Doc, Saan ka ba nila pwede mahanap yan? Okay, meron kami The Clinic of the Holy Spirit. Alam mo, actually, maraming ganun, Pia, na nagpupunta sa amin na sabihin maraming nararanasan. Tapos gusto nila may gamot. Tandaan nyo, hindi po pa pwede na inuman ng gamot na for sa mga ganito pagbuntis. Kasi talagang affected yung fetus. Tsaka wag Kasi agad iniisip gamot. nila Wag parang gamot. overnight na Oo. remedy, no? Hindi talaga. Parang kumisan, mas maganda pa kung maglakad kayo ng matagal kahit na dahan-dahan lang. Kasi pag pinawisan kayo, yung oxytocins nyo tsaka endorphins nyo, mag-stimulate ng happy hormones. And magiging masaya kayo. Oo, correct. Kaya At naman kung agad yung contact. kailangan nyo pa ng additional alalay, si Doc is there for you. Saan po? Meron kami, The Clinic of the Holy Spirit. Ito kaya ako natatawag palagi dahil malapit lang kami dito. Nasa Cubao. Nasa Cubao lang Buti kami. naman po. Oo nga. Tapos may FB account kami, yung The Clinic of the Holy Spirit. May inbox po kami doon. Kung gusto niyo pong may maitanong kayo, nandun din po yung email namin para sa ganun. Alam ko, napakahirap para sa iba na magtanong dahil kasi natatakot Yes. sila. And remember, Ang stigma. pag postpartum po, hindi po ibig sabihin na sinaniban kayo or whatever. Try to ask and look for possible mental health professionals na makakatulong sa inyo. Thank you very much, Doc. Maraming salamat po sa inyong time and sa pagbibigay nyo sa amin ng linaw, di ba? Marami pang impormasyon dito sa postpartum. Mga kada, ang postpartum depression ay hindi po kahinaan, kundi isang laban na kaya pong mapagtagumpayan. At sa bawat ina na tahimik na lumalaban, tandaan na may mga handang makinig, umalalay at sumuporta. Humingi po ng tulong dahil may lunas at pag-asa. Higit sa lahat, may mga taong handang umunawa. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!